Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ayan nga pong nasa thumbnail natin, no? SMNI News, delikado ang prangkisa. Kongreso, mag-imbestiga sa binalitang fake news. So yan po ay nakakagulat kasi po yan po ay naganap sa House of Representatives sa party po ng kanilang session kanina. No? Pero bago po ang lahat, i-flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din tayo magpapasalamat sa lahat po ng channel members, followers, subscribers at nanonood ng ating videos. May God bless you all. So yan po no, ang isa pong representative, si Quezon Representative Jay Suarez, no? Medyo nag-init ang ulo, no? At ipapakita natin sa inyo ang video nung kanyang privilege speech sa Kongreso. Pero bago 'yan, meron pa po tayong maikling video na ipapakita sa inyo about kung ano po yung sinabi ng appointed son of God daw, ayon po sa kanyang mga minions, siya daw po yung appointed son of God. No? Delikado tayo dito pag appointed son of God ito. Baka tayo'y patigilin na nito, no? Ito po yung wanted dito sa Northern America, ang inyong appointed son of God, Apollo Quiboloy. Ito po, 35 seconds video. Credit po ito sa Honor. Nakita ko lang po ito sa social media na Facebook, no? Ito po, pakinggan nyo po. Kalit-lit ng ating bansa. Anong pinag-uusapan? ICC, impeachment, NPA, palalayain. Yan ba yung rason na binoto natin sila, Pastor? Hindi naman. Hindi yan ang reason na binoto namin kayo. Papasukin ng ICC, i-impeach ang Vice President. Yan bang reason binoto namin kayo? So yan po no mga kababayan, no, ang inyong appointed son of God, Apollo Quiboloy, he was so disappointed, and together with yung mga nandoong nakapalibot sa kanya na may nagtanong pa, yun daw po ba ang reason bakit binoto ang mga nasa Kongreso yata o sa Executive Department, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, no, kayong mga nandyan na kasama ka na, appointed son of God daw, at ang iyong mga minions. Sino ba ang nagpapapasok sa ICC? Sino ang nagpapa-impeach? So may problema kayo sa MPA. No? Unahin natin yung first two. Meron na ba? Mga kababayan, may impeachment na ba? Nagpapasok na ba ng ICC, ha? Appointed son of God, Pastor Quiboloy. O sige, pawagin natin Pastor Quiboloy, no? Paggalang na lang. Pero blasphemy yung appointed son of God ng hinayupak na ito, no? Sinisisi mo? Sino ba binoto mo? Binoto nyo ba ang mga congressman? So ibig sabihin, kung sino man yung binoto mong congressman ng distrito mo, kasalanan niya. Di ba? Kasi papapasukin niya ICC. Magpakaroon ng impeachment kay Sara Duterte. Ganun ba? O sinisisi mo si Bongbong Marcos? Kasi malamang hindi nyo binoto si Martin Romualdez. Kasi hindi kayo taga Leyte. Taga Davao kayo. Kaya ang sinasabi, nung kasama mong idiota dyan, na yambang dahilan bakit nyo sila binoto? Unang-una, yung mga congressman ay binuboto ng kanilang distrito. So therefore, yung tinutukoy ng iyong minions na idiota, si Bongbong Marcos? Bakit? Pinapasok na ba ang ICC? Pinapa-impeach ba yung kanyang BP? Siya ba? Kung magsalita kayo, parang hindi kayo nakikisaw-saw sa issue. Kayo nga ang gumatong sa issue, di ba? Kayo ang sausaw ng sausaw sa impeachment. Kayo ang sausaw ng sausaw sa ICC. Tapos may problema ka sa MPA? Bakit ginanyan nyo din ba si Pangulong Duterte nung nagbigay siya ng amnesty? Di po ba? Tama, mali. Meron pang balita dyan. Pangulong Rodrigo Duterte nagbigay ng amnestiya sa mga rebelde. O, ayaw nyo ba nun?
Ayaw nyo magkaroon ng kapayapaan? Kung may problema kayo sa MPA, then so be it. Kami gusto namin ng kapayapaan. Gusto rin namin silang managot. However, the President has the right to give an amnesty. Kapangyarihan niya rin yan. Bakit di nyo ginanyan si Presidente Duterte dati? Ba't ka nagngangaw-ngaw ng ganyan? Tamilmil ka nung nagbigay siya ng ganyan. Ebidensya po yan. Meron. O yan, tignan nyo. Yung report. Nagbigay siya. Gumanyang ka rin ba? Palalayain pa ang MPA? Bias ka. Naturingan kang appointed son of God, pero talak ka ng talak sa politika. Hinahaluan mo ng politika ang salita ng Diyos. Ano ba talaga trabaho mo? Di magpolitika ka na lang, i-give up mo na yung pagiging pastor. Di po ba? Kaya yan po ang mahirap. Yun yung sinasabi natin, you have to know the separation between the church and the government. If the church keep on meddling with the government, and what is the difference between you and the Catholic Church which you are despising before, dyan sa ano mo, iglesia mo. Di ba? Nothing. Pareho lang kayong sumasawsaw, pareho kayong nakikialam. So where is the separation of church and the government then? Tapos sasabihin nyo, ganyan bang, ayang bang de lang, bakit nyo sila binoto? Unggoy kayo. May yakay sa sarili nyo. Binoto nyo, vice presidente at presidensyo, to therefore, sinisisi nyo rin si Sara Duterte? Parte siya ng gobyerno eh. Parte siya ng binoto nyo. Huwag nyo sabihing binoto nyo ang lahat ng congressman dyan. Hindi po. Kaya yung katanungan ng katabi mong idiota, maling-mali. Ang pinapatamaan nyo ba si Pangulong Bongbong Marcos? Ganun po ba? O eto pa, mga kababayan, pupunta tayo dun sa ating thumbnail. No? With that frustration, isa sa mga nandyan sa SMNI News, nagpakalat ng fake news. Eto po, nagalit po si Quezon Representative JJ Suarez. Eto po, pakinggan nyo po. Almost 7 minutes po itong video na ito hanggang doon sa pagtatalaga ng araw ng pag-iimbestiga sa media network na ito. Okay? Madam Speaker. Yes, the Honorable David Suarez, what is the nature of the matter in which you rise? I stand before this august chamber as a matter of question of personal and collective privilege. Yes, you may proceed. You have 10 minutes. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, we stand on the shoulders of those that have gone before us. Men and women who have dedicated their lives to serve the House of Representatives. Men and women who carry with them the trust, the confidence, and the dreams of those that elected them. And upon these dreams and upon these trusts builds the very integrity of the House of Representatives. Tayo, mga mambabatas, ang tumatayong mga boses ng mga mamamayan sa ating bansa. Maging anumang distrito, reyon, sektor ka man na napapabilang. May agam-agam po ako, Madam Speaker, tungkol po sa isang video na napanood ko kaninang umaga. At doon po sa video na yon, na ipinalabas sa SMNI at 10:27 p.m., doon sinasabi that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos in traveling. At dinagdagan pa, baka nga hindi lang 1.8, mahigitan pa, kasama ng kanyang entourage. Ang tanong, is it true? Ang tanong, totoo ba ito? Did they even care to validate? Did they even care to ask? Did they even care to find out what really is the truth with regards to this matter? We are all public officials, and we are all open to criticisms and public opinion, and unfortunately, open to fake news. At ito pong pinalabas ng SMNI, isa po itong fake news. Hindi po ito totoo. Hawak-hawak ko po, Madam Speaker, ang statement mula sa ating Secretary General at kung maaari po,
Babasahin ko lang. It has come to our attention that there are malicious rumors regarding the supposed 1.8 billion traveling fund for Speaker Martin Romualdez. Let me be unequivocally clear. These claims are not only baseless, but are blatant attempt to spread misinformation and defame the Speaker's character. We categorically deny these false allegations and condemn in the strongest terms the propagation of such irresponsible and damaging news. This is a deliberate attack on the integrity of the House and a sad reflection to the lengths some individuals will go to undermine our democratic institutions. We demand immediate retraction and apology from those spreading those fake lies. Furthermore, we are exploring other options to hold accountable those responsible for this smear campaign. Our focus remains steadfast in serving this nation, and we will not be deterred by such underhanded tactics. Madam Speaker, a lie unchallenged attacks the very integrity of this institution. And it is necessary that we confront it with the truth, because that is the only way we will find out that these are nothing but baseless attacks, fake news, that destroy the very integrity and dignity of the House of Representatives, that what we are all members of. So as I rise now, Madam Speaker, on a matter of personal and collective privilege, in the spirit of transparency and accountability, I humbly request this august chamber to direct the Committee on Legislative Franchises in the exercise of its inherent oversight function to investigate this matter immediately and other similar measures pending with the committee, including this personal and collective privilege. Madam Speaker, unfortunately, we live in an environment of fake news. All of us are victims of fake news. And if we don't stand up, rise, and be heard, how will they know what the truth really is? Madam Speaker, for the time that you have given me to rise on this matter of personal and collective privilege, I would like to thank the House of Representatives, and I call on my colleagues to be one in this action for seeking the truth. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Majority Leader. Madam Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable David Suarez to the Committee on Rules for its appropriate action. There's a motion. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, pursuant to our rules governing inquiries in aid of legislation and relative to the personal and collective privilege of the Honorable David J.J. Suarez delivered today, November 28, 2023, I move, Mr. Speaker, that the Committee on Legislative Franchises, in the exercise of its inherent oversight function, be directed to investigate this matter immediately this coming Thursday, November 30, 2023, and succeeding days, together with other similar measures pending with the committee. So I move, Mr. Speaker. So yan po, no, mga kababayan at kaibigan, yung privilege speech ni Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, no? Very malicious naman po yung accusation na yan, na sinabi niya nga po, no, blatantly binanggit niya ang SMNI. Now, sino sa mga anchor o host or reporter ng SMNI ang nagsabi niyan? Dito po sa balita ng Inquirer, no? Sinabi po dito, but on SMNI's Laban Kasama ng Bayan program host and self-proclaimed former rebel
Jeffrey Celis claim Romualdez have incurred a 1.8 billion travel expense for just 1 year. 1.8 billion pesos. No? Nasaan ang facts? Nasaan yung katotohanan? Bakit hindi muna kayo nag-research maigi tulad ng sinasabi nga ni Representative Suarez? Ito kasing si Ka Eric, dating kadre yan sa New People's Army. Rebelde po yan. Alam nyo naman, tulad din yan ng Makabayan Black. Ika nga, once a rebel, always a rebel. Di ba? Siya nga yung nagsabi noon na ginawa nila ng naratiba si former President Joseph Estrada. Narinig ko po yung sa show nila. Sabi niya, kami yung gumawa ng mga istorya. Di ba? So therefore, it is another narrative para po kagatin nung mga minions nila. Tignan nyo, kanina lang, ang daming vloggers, influencers ng mga DDS ang nag-vlog na nito na chastising the Speaker of the House, si Martin Romualdez, because, siyempre, supporter sila ng DDS, galit ang DDS sa Speaker, di na, character assassinate nyo na naman ang Speaker, gawa ni Ka Eric. Isang naratiba na walang tamang ebidensya. Ngayon, anong ginawa ng House? Di ba, nagkaroon na nga sila ng House Resolution 1414, supporting, giving their support to the Speaker of the House. Nagtatrabaho, pero itong SMNI, nagiging palalo. Lalong-lalo na yung rebelde dyan. The former rebel. Kaya nga nila, ulitin ko, a rebel is always a rebel. Diba? Anong-ano pa man din yan. Kung anong anyo mo, yung pa rin ang anyo mo. Diba? Ngayon, imbestigahan kayo. Kaya nga po dun sa ating thumbnail, prangkisa, delikado. Ni-repair na po sila sa franchising committee. Very malicious po yan. No? Ayan, no? Sabi dito ni Velasco, yung kanilang House Secretary General Reginald Velasco, previously disputed these claims as fake news, false information, no? Pero yan, dahil nga makapalang muka ni former rebel Ka Eric, paninindigan niya yan. No, hindi niya mag-apologize. Sabi nga lang ni Suarez we demand an apology. Mag-public apology ka, but I don't know, no? Ano ang sabi ni Velasco, si House Deputy Secretary General, Recent reports circulating about a 1.8 billion pesos travel fund allocated to Speaker Martin are completely unfounded and categorically false. Narinig nyo na naman yung word na categorically. Meaning, straightforward. Wala nang paligoy-ligoy. Wala nang yung kasi ganito, ganun, wala. When you heard the word categorically, ano lang yan? No doubt, clear. Walang ambiguity. Hindi na nakakalito. Straightforward, categorically claiming that this is false, fake news. Ayan, pwede bang idemanda yan? Di ba? Kasi meron namang batas dyan. Libel. Kaso nga, siyempre, sabi nila, pag ikaw ay isang politiko, lalo mambabatas ka, dapat thick skin ka, hindi ka onion skin. Pero itong mga to, no, mga palalo ang SMNI ngayon ay parang naging ABS-CBN. No? The way they spread false information. Sila po ang makabagong ABS-CBN. Ano nangyari sa ABS-CBN? Di ba tuwang-tuwa si appointed son of God nung naipasara yan? Sabi niya siya daw ang may kagagawan niyan? Daw. Kumbaga marites. Pero evident naman sa show niya, makikita nyo. Gusto nyo, bukas sarado na kayo. Di ba? Parang alam na alam niya kasi appointed son of God siya. He have a power. Bakit hindi mo napigilan yung lindol dyan sa Mindanao? Hindi sasabihin, no, it was actually planned by God. Utot mo. Ito pa, dagdag pa natin tong sinabi ni Velasco. These allegations are a clear example of fake news designed to mislead the public and tarnish the reputation of the Speaker and the entire House of Representatives as an institution.
We urge the public and the media to exercise caution and verify facts before sharing such baseless claims. Correct. Tama po yan. The House of Representatives is committed to transparency and accountability, and the Office of the Secretary General can confirm that such bloated amount for the Speaker's travel expense does not exist. Ikaw dyan, former rebel, kadre, ka Eric. Saan mo nakuha yung information? Sabi nga po nung mga ibang mga followers nila, yung mga naniniwala sa kanila, hinati-hati daw po yan ni Speaker Martin dun sa tatlong mga makabayang block. No? Equal. Si 600 million sila kung iisipin nyo. So, 600 times 318 o di 1.8 billion. Tignan nyo, yung ginawa mong fake news, ka Eric, kung fake news man yan, totoo man yan, kasi sinasabi na ng House, fake news yan, nagdulot na ng sobrang malicious, sobrang paninira sa speaker. Kita mo? Dahil lang, iniisip nyo na si Speaker Martin ang may kagagawan ng lahat ng nangyayari dyan sa inyong VP Tamilmil Sara Duterte. Di po ba? Nasaan ang impeachment? Nasaan ang ICC? Resolution lang eh. Natatakot kayo? Sabi nga ni Bato dadaan sa Senado. Kailangan aprubahan ng Senado kung tayo'y babalik pa sa ICC. Ano ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Questionable ang jurisdiction. Pag-aaralan ang pagbabalik sa ICC. Pero patuloy niyong binibira eh. Di ba? Ano ang sabi ng pastor mo? Si appointed son of God. Ang daming problema sa bansa. Kaliit-liit ng bansa natin. Pero anong ginagawa ninyo? Kayo, ikaw ka Eric, ang nagsimula na naman ito. Kayo dyan, sa laban kasama ng bayan. Dati ko kayong tinitingala, pero ngayon ano kayo? Imbis na iulat nyo ng tama, nagpakalat kayo ng fake news. Anong pinagkaiba nyo sa dating media na binabatikos nyo? Yung ABS-CBN. Wala. Pinalit nyo lang yung sarili nyo sa pesto nila. Kayo ang umaangkin ng fake news airwave ngayon. Diba? Sinabi ng pastor ninyo, si appointed son of God, ulitin ko. Ang daming pwedeng itapik, ang daming pwedeng trabahuin, pero gusto nyo no? Gumawa kayo ng issue, nilalayo nyo yung issue sa ICC, sa impeachment at kung ano ba, wala na nga yun Pero kayo, gatong kayo ng gatong. Yan ang gawain mo ka Eric, sanay na sanay ka dyan kasi once a rebel, always a rebel. Sige nga, yun na lang pinapakita mong ugali mo dyan Di ba? You're sowing divisiveness. You're sowing, misinformation, fake news. O di na kuryente kayo. Tapos yung mga minions nyo, tuwang-tuwang kastiguhin si Speaker. Imbis na nation building nga tayo Di ba? Sabi ng nyo, ng media nyo, nation building. Tapos meron pa kayong tungkol referring to God. But do you think God is happy for what you are doing right now? Imbis na i-uplift nyo yung spiritual life ng tao, kasi SMNI kibolo yan. Appointed son of God, spiritual, tapos kayo magpapakalat kayo ng divisiveness. Magpapakalat kayo ng hate, imbis na love. Tingnan nyo yung mga minions nyo. Hatred ang pinapakita towards the House of Representatives and the Speaker itself. Kayo. So nasaan ang nation building? Nasaan ang spirituality? Nasaan ang love? Na dapat nyong pinapakita dyan, maging example kayo ng mga yan. Hindi. Di ba? Ano ang kwenta ng sinasabi ng pastor ninyo? Sa bagay nga pala, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ngayon, ano ang naging puno ninyo? Hatred, not love. Di ba? Division, not united. Kayo ang gumagatong. Di po ba? Piling ninyo, ang House of Representatives, pilit nyong binubulabog, nagtatrabaho. Kung may problema kayo sa Makabayan Block, then mag-file kayo ng kaso. Di po ba? Anak ng show pa, Ayan, nakuryente kayo. Mabuti nga sa inyo. Imbestigahan kayo. Sa November 30 po. Yan. I-open ng session para lang sa akin. Biruin nyo. Diversionary tactic ito
Wala namang ida-diversion dahil tinigil na nga Wala na nga yung ICC, wala na yung impeachment tinigil na Nagpo-focus na ang speaker sa pag-iikot ng mga sa palengke, nag-aano ng presyo, wala na, tumigil na. Pero kayo ginatungan mo pa Caselis O ikaw ka Eric, Caselis tuloy. Tama naman, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, once a rebel, always a rebel. Yan lang yan. Maski na magalit ka pa sa akin ka Eric, pero yung ginawa mo is ginatungan mo instead na mag-move on na kayo, pilit nyong sinisira. Di po ba? Layo-layo pa ng 2028, namumulitika na kayo. O nakikisawsaw pa yung si appointed son of God sa inyo, na mali-mali din. Ibinoto daw sila. Ang binoto nyo lang naman, VP saka Vice President, saka Senator Ang representatives, binoboto ng distrito. Diba? Grabe naman tong mga to. Get yours, facts straight. Diba? Tinan mo, mali-mali. Kaya pala, kung mali rin yung sinasabi ng mga kasama, mali-mali din kasi ang ina-ater na Sobra naman kayo. Sobra kayong manira ng tao, no? Be fair. SMNI News. No? Diyos ang aming sandigan. Tutuwa ba ang Diyos sa inyo dyan? Lalong-lalo ka na, Pastor Quiboloy, ikaw pa man din ang honorary chairman dyan. Lead by example. Pero what you are doing right now, your sheep are astray because of you. Di po ba? Kakahiya naman, no? Imbis na, wag na sanang maggikan-gikan pa ang Presidente Duterte, inudyukan nyo pa. Ano kayo? Sulsulero. Di ba? Sino ba kayo sa 12 apostles ni Christ? Ay, hindi pala. Appointed son ka pala. Dinaig mo pa si Jesus Christ Are you higher than Jesus Christ? In the hierarchy of the Son of God? Ganun ba, Pastor Quiboloy? So you can do everything what you wanna do? Ayusin nyo dyan yung yung show ninyo. Imbis na kayo ay sandigan ng tao dahil kayo ay maka-Diyos. Sabi nyo, makabayan kayo because nation building kayo. Pero ano ginagawa ninyo? Love. Di ba? Love. Yan ang very essence ng nasa Biblia. Pero what you are doing now is you're sowing hate. Ginagaya kayo ng mga followers ninyo. You are not leading by example. Kakahiya kayo. Sana lang talaga antabayanan natin ito sa Atrenta. Tingnan natin kung mag-a-apologize si Ka Eric. No? Siguro naman mahimasmasan ka Eric. Marami nasisira po ang SMNI dahil sa inyo. Kayo sa bagay, kayo na rin naman ang sumisira sa inyong show. Kasi yung pastor nyo nakikisawsaw din sa politika. Di ba? Yung Son of God nakisawsaw sa politika. Sa bagay, tao lang naman pala siya. No? Hindi naman pala siya Diyos. Appointed nga lang. Sige, appointed ka dyan. Everybody can be appointed. Di ba? Yan lang po mga kababayan. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.